Kasi nga sabi ng husband ko, kaya ka siguro nasa-stress ng ganyan. Kasi pilit ka ng pilit na anong answer sa tanong mo. Yun sa mga gusto kong mangyari. Kala ko ba may faith ka kayo? Sabi ko, kala ko ba trusting ako? Andito na mga kaibigan, matagal nyo Tiyada. bang na-miss? Tiyada. Diba? Grabe. Ang ating Somebody's Boys. Diba? Grabe. Uy, naku, may papakita ako sa'yo. Ano? Grabe. Hindi ako mukhang na-stress, no? Pero na-stress ako last year. Bakit? Ay, di ba yung last time last tayo na, nag-usap, hindi obvious, di ba? Nako, shout out. Sige, may pinagdadaanan ka, may type nyo nga, sabihin mo ako rin. Kasi hindi obvious, di ba? Oh my God, i-announce ko ba? Hindi, sige. Alam, di ba, usually pag stress ka, anong mga lumalabas? Mukha kang haggard, ano pa? Yung aburido ka. O, maburido ka. Medyo hindi ka na nga Ako, pagka-stress ako, medyo tahimik ako eh. Kaya Uy, pag oo. nakita niyo akong tahimik, stress ako noon. Oh. Pero pag hindi, hindi yata ako nagiging tahimik sa buhay ko. Oh, yung bait ni Lord sa'yo. Tahimik lang ako pag tulog. Lagyan Ikaw, kwento mo muna. Last Oh. year, ikaw ay Travel galore, ha? Oo. Blessed lang ako dahil si husband. You know, talagang na-bless kami kasi, ayun, may kasalanan kasi siya. Kaya yun yung payment. Pero yung last trip namin was already because he wants to meet with the family, yung brother niya na nasa New Zealand. So, yun yung huling hirit namin. So, doon ako nakapag-isip-isip sa aking stress. Grabe. Alam mo, as in, sa sobrang stress ko, di mo ka, di ba? Oh my God, mapakita ko talaga. O sige, ito, magugulat ka. Di ba, again, yung iba pumapangit, iba mukhang haggard, iba pumapayat, iba lumalabas yung white hair. Alam mo, first time in the history of mankind, first time sa history ng buhay ko, na nag-manifest ito sa stress ko. Oh my God! Ay, talaga? Dala ng stress siya? Nakita ba? Sobra? Alopecia areata. Ayan. Oh my God. Pero, alam mo yung meron na akong acceptance. Sasabi ko, talaga na-stress talaga ako. Tapos alam ko na yung solusyon sa problem ko. Yan, okay na ako. Kaya okay lang ako na ipakita yan. Pero siguro kung 2 months ago, pero last month, naku, hindi ko papakita yan. Pero at girl. least hindi kita, ha? Oo. Kesa naman sa mukha mo, yung iba. Dito, no? Kesa naman sa mukha, yung iba talaga. Or dito. Oo. Pero nakakatuwa lang, nung pinakita ko, alam mo, sinabi ng mga iba kong friends, ay, nagkaganyan din ako, nagka-poknot din ako, ganyan, nagka-alopecia din ako. Tapos sabi ko talaga, oo, sa pag nasa-stress. So parang, hindi ako natuwa ako kasi, uy, so normal pala to. Hindi lang ako. At saka babalik rin siya. Babalik! Dapat lang. So sabi ko nga, Lord, bakit? So tinanong ko yung husband ko, bakit ako nagka-alopecia? I mean, first time. There are times na ang dami kong stress. Bakit lumabas to? Tapos sabi niya, kasi pinipilit mong mag-decide. Oo. Dapat hindi ka nalang nag-decide. Kung hindi ka makapag-decide, hayaan mo na lang. Tumahimik ka lang, at saka hayaan mo na lang na yung faith, no? Yung destiny, I mean, whatever, no? Yung anong sagot ni Lord sa'yo, yun na lang yung mangyayari. Tapos sabi ko, Pero ang galing mo rin magdala ng stress, ha? Of Hindi course. halata. Oo, siguro gift yon. Pero, sis, ang dami kong moment. Ang dami mong pang hosting event. Oo, hindi lang nila alam na meron ako mga pinagdadaanan. Kasi parang yun nga, siguro one way of releasing. Kaya ako excited dito. Kasi one way, alam niyo ba, napagalitan ako ng boss ko. May siguro mga 15 minutes. Nag-email. Dahil? Basta siguro palpak din naman ako. Alam mo, yun naman ako kasi may acceptance ako. Kasi bago lang ako sa role, no? Alam mo siguro, yun nga, pag meron kang acceptance, may awareness ka, may acceptance ka na, hindi ka pa talaga magaling, hindi ka na masyadong na-hurt. May accept mo na lang.
Kaya hindi halata, di ba? Sabi ko, magla-lipstick ako. Gagalingan ko dito. Ganon. Yun na lang, guys. Siguro ang sikreto lang is acceptance. Awareness, acceptance. Eh, lagi mo na lang sasabihin, oh, sige, edi palpak today. Edi sige, edi bukas ulit. Parang ganun, bawi ka na lang. So, acceptance, awareness, at saka yun talaga, bigay mo na lang talaga kay Lord. Kasi nga sabi ng husband ko, kaya ka siguro nasa-stress ng ganyan. Kasi pilit ka ng pilit na anong answer sa tanong mo. Yun sa mga gusto kong mangyari. Akala ko ba, ito talaga tinamaan ako, akala ko ba may faith ka kay Lord? Sabi ko, akala ko ba trusting ka kay Lord? Oo nga. Yun. Kasi namin, Lord. Meron kasi talagang maintindihin. At tingin ko sa'yo masyado kang maintindihin. Yung intindi mo lahat. Yung bang tipong, kailan ba napag-usapan namin dito na yung mga bagay na hindi mo kontrolado, pabayaan mo lang. Diba? With sis car. Oo. Diba, alam ko yan. Ano yun ang problema? Alam ko yan. Yung control, yung what you can control and what you cannot control. Pero pag ikaw pala talaga nandaroon sa sitwasyon, kailangan mo talagang i-remind yung sarili mo. Kaya ako nireview ko yung mga videos ko, sabi ko ito, akala ko ba, practice what you preach, gano'n. Akala ko ba, sinabi mo to. Yun, so talagang, reminder. Tao lang tao lang pala talaga ako. Ayan, nanonood yung mga followers mo. Oh. At dahil matagal nating na-miss ang mga video clips ng aking sis Buddy Marie Villa, eto, pakita muna natin yung isa kung saan kami abutin na. Yun ang pag-uusapan namin. Tapos pipilitin namin na ma-update kayong lahat sa mga video clips ng aking sis Buddy Marie Villa. Eto, panoorin natin. Rolling! Hi, this is Buddy of Somebody's Voice, and here's a learning I didn't want to forget today. Alam nyo, baka learning din to na pwede mong bitbitin. It's Christmas here in New Zealand, and today, alam nyo ba, almost all of the restaurants are closed, stores are closed, even yung malls, closed din sila. They really allow people to rest, to slow down, to go home, and definitely to spend time with family. And it made me reflect. In some places, Christmas can still feel busy. Ay nako, sa Pinas, nako bukas ang mga malls, di ba? Bukas ang pasyalan. This experience here in New Zealand reminded me that rest can also look like being still, being present, and choosing to spend time with what truly matters. Dito, alam mo, pumupunta sila sa beach and bonding time with family and friends. And so, when so many things are closed, maybe it's an invitation to open ourselves to what truly matters. Yan yung pamilya, yung loved ones natin. And this is a learning I'm carrying today. Ikaw, anong learning ang bibit-bitin mo today? Ikaw, pag marami. Pag marami daw close sa paligid. Oo. Minsan nakakaramdam, ako pagka ganon, during pandemic time, no, nakakaramdam ng takot, no? Bakit sarado? Lalo na pag kailangan mo, tapos malalaman mo sarado, pumunta ka, sinadya mo, tapos sarado. Nakaka-frustrate, no? Oo. Alam mo, doon ko nga na-realize na, di ba, maraming mga sarado sa buhay mo, di humanap ka, ito ba importante? Ito ba, doon ka na lang sa what truly matters, no? So, maraming mga opportunities na nagsara sa akin last year. Tapos binalik ko na lang, ano ba importante? Pamilya. Yung mga dreams ko, yung iba doon, hindi natupad. O, teka, ano bang importante? Importante, open ka dapat sa buhay ka pa. Diba? Marami ka bang mga friends last year na nawala? Yes. Ang dami. Diba? 1, 2, 3, 4, 5, 5 lang. Pero hindi, marami na yun. Diba? Pero diba, maging Total. Oo. So, dapat maging open na lang tayo sa what truly matters, no? Yung nyari, pamilya mo. Tsaka kung di mo nakuha, di sige, baka yun na lang talaga yung gusto ni Lord. Pero sabi mo nga dun sa video, no, minsan, marami, ikaw pa paano mo hinahandle yung pagka may mga nagko-close na opportunity o nagko-close na mga tao. Ako minsan, iniisip ko, no, kunyari itong trabaho ko. Paano kung isang beses bigla-bigla na lang sabihin na, ay, hindi ka na effective, hindi ka na magra-radyo, o tapos na yung ano mo.
ang unang pumapasok sa isip ko, ay hindi ako malulungkot. Gagawin ko, yung moment na yon, hindi ako magkukulong sa bahay kung hindi, i-enjoyin ko yon. Kailangan, gumala ako ng gumala. Oo. Tsaka lagi, na pag may nag-close, talaga meron pa rin mag-open. No? Oo, totoo yun. Lagi merong mag-open, no? Kasi ako, yung last time, hindi ka na-update, no? September nangyari yun, yung na-close yung nag-close yung isang parte ng buhay ko, pero biglang may nagbukas. Na parang sabi ko, Lord, ito ba yung sagot mo? No? So, maganda yung ginabi mo na, hindi, marami pa rin akong gagawin, no? Marami pa rin akong pwedeng gawin. So, at least very, very open ka. At saka alam mo talaga na hindi permanent. Lahat ng binigay sa atin, lahat na na-enjoy natin ngayon, hindi yan permanent. So, ako nung may mga hindi pa nag-o-open ng mga opportunities sa akin, nasarado pa rin sila. Iniisip ko lang, Lord, talaga ba? Tulungan mo na lang ako na i-handle ko yung sarili ko, yung emotion ko. Kasi talaga minsan nagtatampo na ako. Lord, ang tagal. Bakit ganun? I-manage mo na lang ako kasi alam ko naman, ibibigay mo yan kumpara sa akin. So, at least open-minded tayo. Open-minded tayo, at saka hindi tayo sobrang naka-attach. Yung sobrang Oo, na akin to. Eto, meron ako napanood na video clips mo, yung amoy ng pamilya. Oo. Naisip ko, kami ba? Ano ba amoy ng pamilya namin? Ikaw, social, lavender. Ako, ano kaya? Katingko. Eto guys, panoorin ninyo kung alam nyo ang amoy ng inyong pamilya. Kailangan pala alam natin yun. Oo. Mahalaga pala yun, no? Okay, rolling. Ano ang amoy ng pamilya mo? Standing here in the lavender fields, I'm reminded of something simple, something sobrang bango. Lavender. It blooms quietly, beautifully, and right where it's planted. And family moments are the same. Hindi loud, hindi grand, just showing up, breathing, and being present. This holiday, we didn't chase a big plan. Alam mo, we chose time. We chose each other. And just like lavender, these moments leave a fragrance you carry long after you've gone. So, ang amoy ng pamilya ko, lavender. Ikaw, anong amoy ng pamilya mo? Ano ang amoy? Ako, ano amoy ng pamilya ko? Amoy aso! Kasi diba yung iba, alam mo na kagad na masaya yung amoy nila. Yes. Alam mo yung amoy araw. Kasi naman, di ba, yung parang gano'n, yung parang alam mo lang from afar na okay yung pamilya. You know? So, dapat ang goal natin is maging okay ang pamilya. Alam mo, ang cute namin, talagang cherish namin yung moment na yan. So, ikaw, anong effect na nabibigay ng pamilya mo? Diba? O yun nga, ikaw, meron ka bang mga pamilya na pagtingin mo kagad, ay nito, amoy ano to? Amoy yayamanin. Yan. Amoy problema, amoy fun-fun lang, amoy masaya lang. True. Ganon, no? Dapat ganon. Ito, panoorin natin. Ano naman yung isang pangatlong video clip Ano kaya natin? yan? Somebody's Voice. Rolling. Mo that hindi ka naiintindihan ng mga tao sa paligid mo, yung actions mo, yung visions mo, yung behaviors mo, alam mo, okay lang yan. Kasi may papakita ko, pareho kayo ng sitwasyon nito before. Tada! Yay! Sydney Opera House. This building took years before people understood it. So hi, this is Buddy of Somebody's Voice, and here's a learning I didn't want to forget today. Baka learning din to na pwede mong bitbitin. Ayan, kunin ko to. Woohoo! So, the Sydney Opera House was once questioned and criticized. People doubted the design. People doubted the vision. Alam nyo, time revealed its beauty. It reminded me that not everything needs instant approval. Parang yung mga pangarap mo, yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Minsan, kailangan lang talaga ng right timing. And some dreams take time to be understood. And this is a learning I'm carrying today. Ikaw, anong pangarap mo na kailangan mo pang pagtiyagaan and then people will understand you eventually? Iyan. Sis, umuulan na yun, ha? O, nakapasin mo, umaambon. Adik! Adik ako! Ang galing. Alam mo ba, ano oras ako pumunta dyan? Ano 7 a.m. Kasi pag gabi or pag
within the day, ang daming tao dyan. Punta talaga ako. Ang ganda, no? Ikaw lang? Oo, ako lang. Di ba ang ganda ng story? Oo nga. Noon talaga may mga taong hindi ka naiintindihan, tapos biglang boom! Kaya pala. Ikaw nangyari na sa buhay mo yung naipit ka sa mga ganyang bagay. Yung tipong, alam mo naman na maganda intention mo. Pero sila negative. Oo, maraming... Napagtulungan ka na rin. Oo, yan. Kunyari yung leadership style mo, yung ipupush mo, no, hindi, dapat ganito natin gagawin yan. Tapos siyempre sila, hindi nila naiintindihan. Bakit ganito? Ba't ganyan? No, dapat gawin natin to. No? Kunyari yung weeks of preparation sa isang event, hindi nila naiintindihan. Bakit kailangan to? Gawin ganyan. Until eventually, nung dumating yung event, nakita nila smooth sailing. Kaya pala ganito. Kaya pa... Yun. So, people will eventually understand you. You know? Darating talaga yung time. Kasi sometimes you need to make a not popular decision. Pero it's not popular, but it's the right decision. So, gawin mo na lang. Di ka na, yan mo na. Hindi ko nila maintindihan. Buti na lang nga yung merong iba, no, FOMO, you know, na parang gusto nila kasama sila. Pero kung ayaw mo, kung hindi ka happy, bahala kayo, di wag na. Let go na. Oo, no. Maganda yung gano'n na meron kang option na gano'n. Pero kung hindi, isipin mo na lang. Ako, lagi ko naisip ko niya, hindi ako sinusunod. Di ba, hanggang 5 p.m. lang naman tayo, di ba? As yun na lang, pagdasal mo na lang, isipin mo na lang, trabaho lang. Darating din to. Pero dumating ka sa punto na meron kang gusto, may goal ka. Tapos, ang daming kumontra sa'yo, ang daming hindi naniwala. Pero, along the way, nakita nila na tama ka. O, paano mo naman yun hinandle? Diba? Sarap sabihin na, di ba? Wala lang, maging happy ka. Well, anong nangyari sa akin yun? Deep down inside, kasi namin. Alam mo yun, dapat maging humble ka pa rin. Hindi dapat masyadong mayabang. Baka magkarma, no? O yun, pero kasi minsan naman, hindi ka rin naman talaga laging tama. Yes. Right? So, dapat meron talagang humility na aminin mo na hindi ka tama palagi. So, yun, sarap lang Pamukhaan. No? Ayan kasi kayo! Ganyan. Oo. Una, kontra kayo. Oo. Pero kasi ako naniniwala na kaya ka naging leader kasi for a reason. Kasi may skills ka, may decision making ka. Hindi mangyayari na leader ka dahil wala ka, di ba? Merong reason. You know, there's always like a reason for everything. Ngayon, dapat wag kang masyadong mayabang. Wag kang masyadong mayabang doon. And then talaga, kaya ako nag-iinit ang ulo ko. Yung parang binigay sa'yo yung position na yun. Tapos kung makaasta ka, alam mo yun, lalo na yung kunyari yung iba, na ito na lang talaga, umaasa sa'yo yung ibang tao. Tapos binubuli mo. Kawawa naman, may pinagdadaanan din yung ibang tao. Pero yun, gagawin na nila yung kasi ikaw yung boss. Pero yun talaga, dapat bumalik sa'yo sa utak na why you do what you do. Bakit ito yung decision mo? Bakit ito yung vision mo? If you were able to explain it, no, ito yung objective kasi natin ito yung gusto nating mangyari, then hopefully, if they understand it, bonus yun. Kung hindi, wala. Stick to your decision. I mean, balik ka na lang ulit sa objective. Hindi mo ito ginagawa dahil trip mo lang. Kasi meron talaga tayong goal. Meron tayong objective. Pilit mong ibabalik. Yun lang. And then hopefully, they will see that you are consistent. Kasi alam mo, maganda talaga yung makita nila yung character mo as a person. Na wala kang pinapanigan. Ano yan? Serbisyong totoo lang. Yun lang. Oo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Di ba? Diretso ka lang, etchos direchos. Kasi alam mo, minsan gustong-gusto ko talaga yung mga leaders na seryoso. Alam mo yun yung minsan yung walang EQ kasi trabaho lang, very objective. Kasi tayo may mga emotion na dumadaan. Minsan kinakaya ng iba. Diba? Kaya minsan maganda, basta stick to business na lang. Pero ako, I tried doing that, hindi ako. Lagi pa rin merong relationship. Yun. So, yun na lang. So, talagang dapat ma-explain mo sa team mo. Kung hindi! At eto, panoorin muna natin yung ating pang-apat na Ooh! video. Sabik na sabik kami sa video clips ng aking Somebody's Voice. Rolling! Can I tell you something? People can feel it when you love what you do.
Today, I again hosted a Christmas tree lighting ceremony at our office, and a senior management officer told me something that really shocked me. He told me that I'm a happy person and that I could even be an actress. Naku, syempre kinilig ako doon, di ba, upon hearing that. And it was a true gift to me. I had given my heart to my hosting task, and it had apparently showed and was recognized. And you know what? That compliment wasn't really about looks or talent. It was about heart. That is what happens when you show up with joy, when you do your work with energy, authenticity, and love. People see it, feel it, and remember it. Friends, doing your work with heart leaves an impression. So, if you're wondering how to stand out, love what you do, give it your heart, and the whole world will be amazed. Sis, alam mo ba yung comment ng ay, buti ko nang sabihin. Sabi ba naman niya, ang saya niya, nakamay ka, sabi niya, ang saya-saya niyang tingnan, no? Ganun siya. Pwede siyang mag-artista. Tapos syempre, natuwa ako. Yes. Pero actually, a little bit. Alam mo kung bakit? Kasi usually talaga, lahat ng yung ibang host, sinasabi, ang ganda ng host. Bakit ako sinabi, ang saya ko? Hindi ako maganda. Grabe. Pero yun talaga, nakita niya, natuwa ako noon. Kasi sabi ko, uy, buti pala, nakikita pala nila na namasaya ako. And then talagang kinakareer ko ang hosting, talagang nagpa-practice ako. Yes. Tapos yung feel ko yung sinasabi ko. Tapos nag-a-adlib ako. So nakikita ng tao, if you love what you do. Yan, parang ikaw, di ba? Natawa nga ako, yung parang pinapanood kita. Grabe, ang seryoso ng topic, pero napapasok mo yung personality mo. Parang ang saya-saya mo lang talagang tingnan. So makikita ng tao yun na kung you love what you do, yan, tapos you put your heart, makikita ng tao yan. Ilang video pa? Isa na lang. Uy, last one! Sige, pakita Okay, go. na natin yan. Last. Yan. You're making this mistake with your dreams, yung ikaw mismo ang unang nag-a-assume na matatalo ka. Let me share this story. Two office mates, same challenge, same deadline, same pressure. Si office mate A, ang unang instinct niyo, Naku, hindi ko kaya. he hesitates. He gives up the moment it gets difficult. Pero si office mate B, nako ang hirit, I'll figure this out. Same problem ha, pero iba ang response. Sino ang nanalo? Siyempre si office mate B, but not because that he is smarter or more talented. Dahil kasi nag-decide siya that this will work out. He just needs to keep moving. And that belief changed his behavior. And his behavior changed the outcome. Friend, that's the power of acting as if. So, stop acting as if you're losing and start acting as if you're already becoming the person you pray to be. Because your belief shapes your behavior and your behavior shapes your outcome. Totoo yan. True. Yung pag inisip mo, kayo, di ba sabi ko sa'yo kanina, napagalitan ako. Accepted ko na kasi sinabi ko sa sarili ko, buddy, hindi ka pa talaga magaling dyan. Hindi mo pa master yan. So, ina-accept ko yun. Pero, papunta na ako doon. Nagagalingan ko. Yes. No, talagang dapat lagi mong sinasabi na kung ano yung belief mo sa sarili mo, gagaling ka. Para sa'yo to. Hindi ka perfect, pero kaya mo yan. Yung mga ganon. Dapat, yun ang lagi mong sinasabi sa sarili mo. Oo, tama, no? Alagay namang, kumbaga, ang unang pupuri sa'yo, sarili mo. Huwag yung unang pipintasan mo yung sarili mo. di ba? Oo. Kaya pag tingin mo sa mirror, ano sasabihin mo? Ganda! Ganda mo! Oo. At least may nagsabi. Alam mo, sabi nila, Sis Arnie, tungkol dyan, ikaw dapat ang director or ikaw dapat ang author ng buhay mo. Yes, true. Huwag mo hayaan yung ibang tao. Kasi maingay yung mundo. Sis, ikaw, maingay ka. Diba? Yung ingay mo, gamitin mo sa sarili mo. I-cheer mo yung sarili mo, sabihin mo ganito. Kaya ako noon, nung talagang nasistress ako, ito nga, may alopecia ako. Sabi, buddy, hindi pa tapos ang panahon. Yes. Hindi pa tapos ang ang kagandahan mo. Hindi nagtatapos ang story ng buhay mo sa ganyan.
tutubo yung hair mo. Diba? So yun lang, kailangan mong i-comfort yung sarili mo. Kaya, dapat. Pero it takes a lot of ano yun. Sis Ani, it takes a lot of acceptance, awareness, at saka yung relationship mo kay Lord. Kasi kung feeling mo, hindi mo mahal ang sarili mo, hindi dapat tanggalin mo yan Kasi, yun na, lagi, babalik ko lang, we are created in the image and likeness of God. So, kung si God, alam niya, maganda, powerful si God, gagawa siya ng maganda. So, dapat isipin mo maganda ka rin. Gagawa siya ng magaling, dapat isipin mo magaling ka rin. Diba? Yun. Kaya tayo, ano sabihin natin sa umaga? Ganda! Thank you so much, sis. Ang aking ate Luz Biapelo. Maraming po salamat sa inyong lahat. Thank you, sis.